Hindi pa tapos ang kasal, kinuha na ng biyenan ko ang buong kahon ng perang regalo at umalis agad. Maya-maya dinala ng restaurant ang bill na milyon-milyon at ako ang pinagbabayad. Agad akong nakangiti pa si Elena nang tanggapin niya ang isang makapal na brown envelope mula sa manager ng hotel. Inakala niyang isa lamang itong huling regalo o marahil ay kopya ng marriage certificate. Hindi niya inakala na sa loob ng sobrang iyon nakatago ang katapusan ng kanyang mga pangarap. Ilang oras pa lang ang nakakalipas, nakatayo siya sa altar ng pinakamalaki at pinakasikat na simbahan sa buong Batangas. Ang hangin ay amoy ng libu-libong puting rosas na inangkat pa mula sa Europa. Sa bawat paghakbang niya sa red carpet, pakiramdam niya ay isa siyang prinsesa mula sa mga librong binabasa niya noong bata pa siya. Para kay Elena, isang simpleng accountant na lumaki sa maliit na apartment sa Maynila, ang araw na ito ay tila isang milagro. Nakapangasawa siya ng isang Lorenzo. Si Gabriel Lorenzo, isang lalaking matangkad, may maamong mukha at may pangalan na kilala at ginagalang sa buong probinsya. Nang magpalitan sila ng sumpaan kanina, mangiyak-ngiyak si Gabriel. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay nang mahigpit at nangakong aalagaan siya habang buhay. Naniwala si Elena. Naniwala siya sa bawat salitang binitawan ng lalaking mahal niya. Kahit pa nga alam niyang hindi pabor sa kanya ang ina nito. Habang sinusuot ni Gabriel ang singsing sa kanya na hagip ng paningin ni Elena, si Doña Carmen Lorenzo na nakaupo sa unahan. Ang ginang ay balot ng mamahaling alahas at nakasuot ng tila kumikinang na gintong terno, ngunit ang mga mata nito ay kasing lamig ng yelo. Walang nangiti sa mga labi ni Doña Carmen. Tiningnan lang nito si Elena mula ulo hanggang paa, tila isang mamimili na hindi natutuwa sa binili nitong murang produkto. Pilit na iwinaglit ni Elena ang alaalang iyon. Tapos na ang kasal. Mag-asawa na sila ni Gabriel. Wala nang magagawa ang kanyang biyenan, kundi tanggapin siya. Nakahinga siya nang maluwag nang marating nila ang grand ballroom para sa reception. Puno ito ng mga politiko, kilalang negosyante, at mga matataas na opisyal na imbitado ng tiyuhin ni Gabriel, ang makapangyarihang si Don Ricardo. Si Don Ricardo ang nag-sponsor ng buong okasyon o yun ang sabi sa kanya ni Gabriel. Ang tiyuhin daw nitong gobernador ang sasagot sa lahat bilang regalo sa paborito nitong pamangkin. Kaya naman, wala siyang inalala. Uminom siya ng champagne, ngumiti sa mga kamera at nakipagsayaw hanggang sumakit ang kanyang mga paa. Bumalik ang diwa ni Elena sa kasalukuyan. Nakaupo siya ngayon sa dulo ng king-sized bed sa loob ng pinakamahal na bridal suite ng hotel. Nakabihis na siya ng isang silk na robe. Inalis na rin niya ang mabibigat na hairpin sa kanyang buhok at ang makapal na makeup sa kanyang mukha. Tahimik ang kwarto. Tanging ang mahinang ugong ng aircon ang maririnig. Wala pa si Gabriel. Nagpaalam itong may kakausapin lang sandali sa kanyang Don Ricardo at kay Doña Carmen sa kabilang kwarto upang magpasalamat. Tumingin si Elena sa sobrang hawak niya. Iniabot ito kanina ng hotel manager. Kumatok ito sa pinto habang nag-aalis siya ng makeup. Formal na formal ang itsura ng lalaki, walang bakas ng pagbati. Para po sa inyo, Ma'am Elena. Strictly confidential po mula sa accounting department ng hotel. Sabi nito bago mabilis na umalis. Dahan-dahan niyang pinunit ang selyo ng envelope. Inilabas niya ang laman. Isa itong makapal na folder na may logo ng 5-star hotel. Pagbukas niya sa unang pahina, kumunot ang kanyang noo. Isa itong statement of account. Binasa ng kanyang mga mata ang mga nakasulat. Venue rental, grand catering for 1,000 pax, imported European roses and styling, symphony orchestra, designer wedding cake. Tumalon ang kanyang paningin sa dulo ng pahina sa bahagi kung saan nakasulat ang total amount due. Napanganga si Elena. Pinikit niya ang kanyang mga mata at muling iminulat, umaasang namamalikmata lang siya. 10.2 milyong piso. Bumilis ang tibok ng puso niya.
Bakit sa kanya ibinibigay ang bill na ito? Usapan nilang pamilya. Lorenzo ang sasagot sa lahat. Wala siyang ganitong kalaking pera. Ang lahat ng ipon niya mula sa pagiging accountant ay naubos na sa pagbili ng kanyang wedding gown at pagpaparenta ng sasakyan para sa kanyang mga magulang na lumuwas pa mula Maynila. Ngunit ang tunay na nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo ay nang makita niya ang nakasulat sa itaas na bahagi ng dokumento. Bill 2? Nakapangalan ito sa kanya, Elena Santos Lorenzo. Panginginig ng mga kamay ang sumunod niyang naramdaman. Nagmamadali niyang inilipat sa huling pahina ng kontrata kung saan nakalagay ang mga napagkasunduang tuntunin at obligasyon sa pagbabayad. Sa ibaba ng pahina sa ibabaw ng linyang may nakasulat na Sine/Debtor ay may isang pamilyar na kurba ng tinta. Isang pirma. Ang kanyang pirma. Malinaw pa sa sikat ng araw. Walang duda iyon ang kanyang pirma. Ang eksaktong stroke ng letrang E at ang pagkakadugtong ng letrang S na araw-araw niyang ginagamit sa pagpirma ng mga financial reports sa kumpanya. Nabitawan niya ang folder, kumalat ang mga papel sa sahig. Nanlamig ang buong katawan ni Elena. Parang hinihigop ang lahat ng hangin sa loob ng maluwag at marangyang kwarto. Nanghina ang kanyang mga tuhod. Paano nangyari ito? Kailan siya pumirma ng ganitong kontrata? Bakit siya ang nakapangalan bilang nagkakautang sa hotel? Pinilit niyang alalahanin ang mga nakaraang linggo. Abala siya sa trabaho. Si Gabriel at si Doña Carmen ang nag-asikaso ng lahat ng detalye sa hotel. Ni minsan ay hindi siya kinausap ng management tungkol sa presyo. Palagi lang sinasabi ni Gabriel, "Huwag mo nang intindihin yan, mahal ko." Sagot na ni Mama at ni Tito Ricardo ang lahat. Just be the most beautiful bride. Kasinungalingan. Umahon ang matinding takot sa dibdib ni Elena. Ang 10 milyong piso ay hindi niya kikitain kahit pa magtrabaho siya ng 30 taon nang walang kain at tulog. Kung hindi mababayaran ang halagang ito, maaari siyang makulong. Maaari siyang makasuhan ng estafa. Kailangan niya si Gabriel. Kailangan niyang malaman kung anong nangyayari. Baka nagkamali lang ang hotel. Baka nagkamali lang ng inabot na papel. Oo, tama. Siguradong isang malaking pagkakamali lang ito. Walang pag-aalinlangang tumayo si Elena. Hindi na niya inisip na nakasuot lang siya ng manipis na robe. Lumabas siya ng bridal suite. Napakatahimik ng hallway. Nakalatag ang makapal na carpet kaya hindi maririnig ang kanyang mga yabag. Nilakad niya ang pasilyo patungo sa dulo kung saan naroon ang VIP lounge na ginawang temporary office ni Gabriel para sa araw na yon. Habang papalapit siya, nakita niyang nakaawang ng bahagya ang mabigat na pintuan ng lounge. May manipis na liwanag na tumatagos mula sa loob. Itataas na sana niya ang kanyang kamay upang itulak ang pinto nang marinig niya ang isang pamilyar na boses. Boses na may halong kapangyarihan at panunuya. Siguraduhin mo lang na maayos ang pagkakagawa ng mga papel, Gabriel. Ayokong magkaaberya tayo kay Don Ricardo. Si Doña Carmen. Huminto sa paghinga si Elena. Nanatili siyang nakatayo sa labas, nakasandal ang likod sa malamig na pader ng hallway. Opo, Mama. Pasado lahat sa legal team natin. Sagot ng isa pang boses. Boses ni Gabriel, ang asawa niya. Ang lalaking sumumpa sa harap ng Diyos na alagaan siya. Ngunit walang bakas ng lambing sa tono nito ngayon. Tunog negosyante ito, malamig at kalmado. Mabuti. Matalim na tugon ng kanyang biyenan. Dahil kung hindi natin maipapasa sa kanya ang utang na yan, tuluyan ng babagsak ang kumpanya natin. Ang perang nakuha natin mula sa mga bisita ay ibabayad ko agad kay Ricardo bukas na bukas din. Napakagatlabi si Elena. Anong pera mula sa mga bisita? Ang cash gift, ang mga sobrang ibinigay para sa kanilang dalawa ni Gabriel, at anong utang ang ipapasa sa kanya. Kumabog ng napakalakas ang dibdib ni Elena.
Parang gustong sumabog ng kanyang utak sa mga impormasyong naririnig niya. Pilit niyang tinatakpan ng kanyang bibig upang hindi makagawa ng anumang ingay. Naglakad ang ginang palapit sa pinto, kaya mas naging malinaw ang boses nito. Nakuha na ba ng tangang yun ang bill mula sa hotel Bamong Bingum Pasay? Tanong ni Doña Carmen. Tumahimik ng ilang segundo sa loob ng kwarto. Bawat segundong lumipas ay parang patalim na. Dahan-dahang ibinabaon sa puso ni Elena. Naghihintay siya. Naghihintay siyang ipagtanggol siya ni Gabriel. Naghihintay siyang sabihin nitong hindi siya tanga. Naghihintay siyang magalit ang asawa niya. Ngunit ang sumunod na narinig niya ay tuluyang nagpaguho sa kanyang mundo. Narinig niya ang mahinang pagtawa ni Gabriel. Isang tawa ng pagsang-ayon. Opo, Mama, sagot ng asawa niya. Naipadala na ng manager. Siguradong nakikita na niya ang pirma niya ngayon. Tila pinagbagsakan ng langit at lupa si Elena. Nawalan ng lakas ang kanyang mga binti, ngunit pinilit niyang manatiling nakatayo. Ang lalaking minahal niya ng buong puso. Ang pamilyang pinangarap niyang maging bahagi. Lahat ay isang patibong. Isang maingat planado at malupit na patibong. At siya ang naging sakripisyo. Nakatingin si Elena sa nakaawang na pinto. Ang kamay niyang nakahawak sa laylayan ng kanyang robe ay nanginginig ng matindi. Sa halip na kumatok at umiyak, unti-unting napalitan ng ibang emosyon ang takot sa kanyang dibdib. Isang matinding lamig ang gumapang sa kanyang mga ugat. Nanatiling nakatayo si Elena sa labas ng pinto. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Ang sakit na naramdaman niya kanina ay unti-unting napapalitan ng isang mainit na bugso ng galit, isang galit na hindi niya akalaing kaya niyang maramdaman para sa lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Huminga siya ng malalim pilit na pinapakalma ang kanyang nanginginig na boses bago niya itinulak ng malakas ang pinto. Ang tunog ng pagtama ng pinto sa pader ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na lounge. Agad na napatayo si Gabriel mula sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang ina, si Doña Carmen, ay nanatiling kalmado, dahan-dahang ibinaba ang hawak na tasa ng tsa at tumingin kay Elena nang may mapanuring mga mata. Elena, mahal ko. Kanina ka pa ba dyan? Tanong ni Gabriel. May bahid ng kaba sa kanyang boses, ngunit pilit niya itong tinatago sa likod ng isang pilit na ngiti. Hindi sumagot si Elena. Sa halip ihinagis niya ang makapal na folder ng hotel bill sa ibabaw ng lamesa sa harap nila. Ang mga papel ay kumalat, ilan ay lumapag sa paanan ni Doña Carmen. 10 milyong piso, Gabriel, mariing sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng puwersa. Bakit nakapangalan sa akin ang bill na ito? At bakit may pirma ko ang kontratang ito? Gayong wala akong natatandaang pinirmahan na ganito. Tiningnan ni Gabriel ang mga papel, pagkatapos ay tumingin sa kanyang ina, bago muling humarap kay Elena. Lumapit siya at hinawakan ang mga balikat ng asawa. Mahal, kumalma ka muna. Isang malaking hindi pagkakaunawaan lang yan. Alam mo naman ang mga hotel kailangan nila ng garantor para sa mga ganitong kalaking event. Siguro ay napasama lang sa mga dokumentong pinirmahan mo noong 1 linggo para sa wedding license natin. Paliwanag ni Gabriel, sa malambing na tono. Ang tonong dati ay nagpapalambot sa puso ni Elena. Ngunit ngayon, tunog na itong lason sa kanyang pandinig. Huwag mo akong gawing bata, Gabriel. Accountant ako. Alam ko ang pagkakaiba ng wedding license sa isang multi-million peso service contract, bulyaw ni Elena. Dahilan upang mapaatras si Gabriel. Elena hiha. Sumingit si Doña Carmen. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na talim na binalot ng pelus. Huwag kang mag-eskandalo rito. Kasal na kayo. Ang utang ni Gabriel ay utang mo na rin. At ang utang ng pamilya Lorenzo ay responsibilidad nating lahat. Huwag kang masyadong emosyonal sa isang pirasong papel. Isang pirasong papel na magbabaon sa akin sa utang habang buhay.
Sagot ni Elena diretso ang tingin sa biyenan. Narinig ko kayo kanina. Narinig ko ang sinabi nyo tungkol sa pagpasa ng utang sa akin. Nasaan ang pera mula sa mga bisita? Nasaan ang mga sobrang regalo sa amin? Nagkatinginan ang mag-ina. Isang sandali ng katahimikan ang namayani bago tumayo si Doña Carmen ng may buong pagmamalaki. Ang mga sobre ang pera. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Nasa ligtas na silang lalagyan, Elena. Bilang ulo ng pamilyang ito, ako ang nag-asikaso niyon. Gagamitin ang perang iyon para bayaran ang mga naunang obligasyon ni Don Ricardo. Malaking utang na loob natin sa kanya ang karangyang tinatamasa mo ngayon sa kasal nyo. Pero pera namin yon, regalo yon, para sa pagsisimula ng buhay namin ni Gabriel. Sigaw ni Elena, ang luha ng galit ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Pera nyo. Tumawa ng mahina si Doña Carmen. Lahat ng mga bisitang narito ay mga kakilala at koneksyon ng mga Lorenzo at ni Don Ricardo. Nagbigay sila dahil sa pangalan namin, hindi dahil sa isang accountant na katulad mo. Kaya nararapat lang na ang pamilya ang magdesisyon kung saan mapupunta ang perang iyon. Lumingon si Elena kay Gabriel, umaasang magsasalita ito. Gabriel, gawin mo namang tama ang lahat. Sabihin mo sa kanila na kailangan natin ang perang iyon para mabayaran ang hotel bill na nakapangalan sa akin. Yumuko si Gabriel. Hindi niya kayang tingnan ng diretso si Elena. Mahal, makinig ka kay mama. Para naman ito sa ikabubuti ng pamilya. Pagkatapos nito, magtatrabaho tayo ng maigi. Mababayaran din natin yan unti-unti. Ang mahalaga, maayos ang relasyon natin kay Tito Ricardo. Siya ang pag-asa ng kumpanya natin. Napaatras si Elena, tila nasampal ng katotohanan. Ang lalaking akala niya ay kanyang sandigan, ay isa palang duwag na walang sariling paninindigan. Isang sunod-sunuran sa kanyang ina at sa pera ng kanyang tiyuhin. Nagsabwatan kayo, bulong ni Elena. Pinlano niyo ito mula pa nung una. Ginamit niyo ako para maging shield sa mga utang niyo. Huwag mong palakihin ang gulo, Elena. Banta ni Doña Carmen. Maging mabuti kang asawa, manahimik ka, at gawin ang trabaho mo. Sa susunod na buwan, kailangan mong pirmahan ang mga financial audits ng kumpanya ni Ricardo. Doon mo magagamit ang galing mo sa accounting. Hindi na nakinig si Elena. Tumalikod siya at mabilis na lumabas ng lounge. Rinig pa niya ang pagtawag ni Gabriel sa kanyang pangalan, ngunit hindi niya ito nilingon. Tumakbo siya pabalik sa kanyang kwarto. Ang puso niya ay tila gustong sumabog sa tindi ng pagkabigo. Pagpasok niya sa suite, agad niyang nilak ang pinto. Napasandal siya rito at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang marangyang robe na suot niya ay tila naging napakabigat, tila isang kulungang ginto na unti-unting sumasakal sa kanya. Kinuha niya ang kanyang bag at hinalughog ang kanyang cellphone. Kailangan niyang tawagan ang kanyang mga magulang. Kailangan niyang umalis dito. Ngunit bago pa niya madial ang numero ng kanyang ina, biglang nag-vibrate ang phone niya. Isang unknown number ang tumatawag. Pinunasan ni Elena ang kanyang mga luha at sinagot ang tawag. Hello. Good evening. Is this Miss Elena Santos or should I say Mrs. Lorenzo? Isang malamig at formal na boses ng isang lalaki ang nasa kabilang linya. Sino ito? Tanong ni Elena kinakabahan. Ako si Mr. Bautista, mula sa Credit Monitoring Department ng Premier Bank. Tumatawag ako para i-confirm ang release ng inyong personal credit loan na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Natigilan si Elena. Ano-anong loan? Ang alam ko ay billing lang ito mula sa hotel. Narinig niya ang pagbuklat ng mga papel sa kabilang linya. Hindi po, ma'am. Ang dokumentong pinirmahan niyo 3 araw na ang nakakalipas ay isang unsecured personal loan agreement. Ang perang ito ay na-transfer na sa account ni Mr. Gabriel Lorenzo at Doña Carmen Lorenzo kanina lamang hapon ayon sa inyong authorization letter.
Halos mabitawan ni Elena ang kanyang cellphone. Authorization letter. Wala akong pinipirmang ganoon. Ma'am, hawak po namin ang inyong biometrics at pirmadong dokumento na may petsang 3 araw bago ang inyong kasal. At may isa pa kaming nakitang discrepancy na gusto naming i-verify. Naka-attach po ang inyong pangalan bilang primary guarantor sa lahat ng mga ari-arian ng Lorenzo Group na kasalukuyang nasa ilalim ng foreclosure. Nanlabo ang paningin ni Elena. Ang 10 milyong piso para sa kasal ay maliit na bahagi lang pala. Ang totoo, ginawa siyang garantor ng lahat ng utang ng pamilya Lorenzo nang hindi niya nalalaman. Ma'am, nariyan pa ba kayo? Tanong ng bank officer. Kailangan niyo pong mag-report sa aming main office bukas ng 8:00 ng umaga dahil kung hindi mapipilitan kaming simulan ang legal proceedings laban sa inyo dahil sa hindi pagbabayad ng unang installment na due na agad bukas. Dahan-dahang ibinaba ni Elena ang kanyang cellphone. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot at galit. 3 araw bago ang kasal, iyon ang gabing dinala siya ni Gabriel sa isang dinner at binigyan siya ng maraming wine. Iyon ang gabing sinabi ni Gabriel na kailangan niyang pirmahan ng ilang pre-marriage documents para sa kanilang magiging bahay. Pinagtaksilan siya ng lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Biglang may kumatok ng malakas sa pinto ng suite. Elena, buksan mo ito, mag-usap tayo. Sigaw ni Gabriel mula sa labas. Huwag kang gumawa ng eksena, naririnig tayo ng ibang mga bisita. Tiningnan ni Elena ang pinto. Pagkatapos ay tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang masayang bride kanina. Ang nakikita niya ay isang babaeng sugatan traidor at baon sa utang na hindi naman sa kanya. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkagunaw, isang matinding liwanag ng determinasyon ang sumiklab sa kanyang mga mata. Hindi binuksan ni Elena ang pinto. Nanatili siyang nakatitig sa kawalan habang ang mga sigaw ni Gabriel sa labas ay tila unti-unting lumalayo, nalulunod sa ugong ng sarili niyang kaisipan. 3 araw bago ang kasal. Tagaytay? Ang hapunang yon na akala niya ay isang romantikong pagtakas mula sa stress ng preparasyon. Naaalala na niya ngayon ang mapait na lasa ng wine na ipinilit ni Gabriel na inumin niya. Ang biglang pagbigat ng kanyang mga talukap at ang mga dokumentong inilatag nito sa mesa mga papel na sinabi nitong para sa balak nilang pagbili ng sariling bahay pagkatapos ng kasal. Dito ka pumirma, mahal ko, bulong ni Gabriel noon habang hinahaplos ang kanyang buhok. Para sa kinabukasan natin ito. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Elena. Kinabukasan. Ang kinabukasang binuo ni Gabriel ay isang bitag kung saan siya ang pain. Hindi siya natulog ng gabing iyon. Hinintay niyang sumikat ang araw, ang kanyang mga mata ay tuyot at malamig. Nang mag-8:00 ng umaga, suot ang kanyang pinaka-formal na office attire, ang kanyang baluti sa mundo ng mga numero, lumabas siya ng hotel. Nang hindi tinitingnan ang natutulog na si Gabriel sa sopa ng lounge, dumiretso siya sa main office ng Premier Bank. Bilang isang kilalang accountant, may mga kakilala siya sa loob, ngunit hindi niya ginamit ang koneksyon para sa pabor. Ginamit niya ang kanyang karapatan bilang debtor na nakapirma sa loan. Gusto kong makita ang CCTV footage ng branch nyo sa Tagaytay noong Martes ng gabi. Matigas na sabi ni Elena sa branch manager. Noong una ay tumanggi ang manager, ngunit nang ilatag ni Elena ang usapin ng fraud at ang banta ng malaking demanda laban sa bangko dahil sa pagproseso ng loan sa isang taong hindi nasa tamang wisyo, napilitan itong sumunod. Dinala siya sa isang maliit na kwarto. Sa screen nakita niya ang sarili niya. Nakaupo siya sa isang sulok ng restaurant na katabi lang ng bank kiosk. Kitang-kita sa video kung paano siya halos hindi na makadilat, kung paano lumingon-lingon si Gabriel sa paligid bago hinawakan ang kanyang kamay na tila isang manika upang itapat ang kanyang daliri sa biometric scanner at gabayan ang kanyang panulat sa mga dokumento. Nanginginig ang balikat ni Elena
habang pinapanood ang sariling pagtataksil ng taong pinakamahal niya. Hindi lang ito utang, ito ay pambabastos sa kanyang pagkatao. Kinuha niya ang kopya ng video at ang lahat ng certified documents bago lumabas ng bangko. Pagbalik niya sa hotel suite, naroon na si Gabriel mukhang balisa at paulit-ulit na naglalakad sa loob ng kwarto. Kasama na nito si Doña Carmen na prenteng nakaupo sa sofa tila naghihintay ng isang palabas. Nasaan ka galing? Bungad ni Gabriel ang boses ay puno ng takot na pilit itinatago ng galit. Kanina pa kami nag-aalala. Hindi nagsalita si Elena. Lumapit siya sa lamesa at marahas na ibinalibag ang folder na naglalaman ng mga ebidensya mula sa bangko. Ito ba ang bahay na sinasabi mo, Gabriel? Tanong ni Elena. Ang boses niya ay kasing talim ng labaha. Ang itaya ang pangalan ko para sa 10 milyong pisong utang nyo. Ang gamitin ako para hindi kayo tuluyang mabulok sa kulungan dahil sa mga palpak ninyong negosyo. Namutla si Gabriel nang makita ang mga screenshot mula sa CCTV. Napalunok siya at napaatras ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa kanyang ina at kay Elena. Elena, mahal makinig ka. Pautal-utal na simula ni Gabriel. Baon na tayo sa utang. Si Tito Ricardo, nagbanta siya. Kapag hindi namin nabayaran ang mga interes ng kumpanya, kukunin niya ang lahat ng ari-arian namin. Pati itong hotel, hindi sa amin ito. Lahat ay nakasanla na. At dahil doon, napagpasyahan yung ako ang dapat sumalo. Sigaw ni Elena. Minahal kita. Gabriel, ibinigay ko ang lahat sa'yo. Pero ginawa mo akong collateral. Ginawa mo akong kasangkapan para lang maisalba ang pangalan niyo. Biglang lumuhod si Gabriel sa harap ni Elena. Humahagulgol ito habang sinusubukang hawakan ang mga kamay ng asawa. Patawarin mo ako, Elena. Wala na akong ibang paraan. Sabi ni Mama, accountant ka, alam mo kung paano paikutin ang mga numero. Na matutulungan mo kaming itago ang mga butas hanggang sa makabawi kami. Huwag mong idamay ang profesyon ko sa dumi ng pamilya mo. Bulyaw ni Elena habang marahas na binabawi ang kanyang kamay. Hinding-hindi ako magiging bahagi ng pandarayan niyo. Ngayon din pupunta ako sa pulisya. Idedemanda kita ng fraud at falsification, Gabriel, at isasama ko ang ina mo. Isang malakas na tunog ng sampal ang bumasag sa tensyon ng kwarto. Hindi si Gabriel ang sinampal, si Elena. Napalingon ang mukha ni Elena sa lakas ng sampal ni Doña Carmen. Nanunuot ang hapdi sa kanyang pisngi, ngunit mas masakit ang katotohanan ng walang ginawa si Gabriel kundi ang manatiling nakaluhod at umiyak. Masyado kang matapang, Hija. Malamig na sabi ni Doña Carmen habang inaayos ang kanyang mamahaling singsing. Akala mo ba ay ganoon lang kadaling kalabanin ang mga Lorenzo at si Don Ricardo? Lumapit ang matanda kay Elena. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila amoy ng kamatayan para kay Elena. Sige, pumunta ka sa pulis. Ipakita mo ang mga video mo. Hamon ni Doña Carmen. Pero bago makarating ang kasong yan sa korte, siguradong may mangyayaring hindi inaasahan sa mga magulang mo sa Maynila. Alam mo naman malayo ang probinsya sa syudad. Maraming aksidente sa daan. Maraming mga hindi kilalang tao na maaaring manloob sa maliliit na bahay. Nanigas si Elena. Huwag mong madamay-damay ang mga magulang ko. Desisyon mo yan, Elena. Patuloy ng matanda. Ngayon ganito ang mangyayari. Mananatili kang asawa ni Gabriel. Gagamitin mo ang lisensya mo para pirmahan ang lahat ng dokumentong ibibigay namin sa iyo. Magtatrabaho ka para sa amin hanggang sa mabayaran ang bawat sentimo ng utang na yan. At bilang kapalit, mananatiling ligtas at humihinga ang iyong ama at ina. Tumingin si Elena kay Gabriel, umaasang makakakita ng kahit kaunting awa. Ngunit yumukulang ang asawa niya. Sa sandaling iyon naramdaman ni Elena ang tunay na kahulugan ng pagkatalo. Hindi lang siya ikinasal sa isang lalaki,
Ikinasal siya sa isang sindikato. Welcome to the family, Elena. Nakanggising, sabi ni Doña Carmen bago marahas na hinablot ang folder ng ebidensya mula sa mesa. Huwag kang mag-alala. Marami pa tayong gagawin bukas. Lumipas ang isang buwan na tila isang mahabang serye ng mga gising na bangungot para kay Elena. Ang marangyang bahay ng mga Lorenzo sa Batangas na dati niyang tiningnan nang may paghanga ay naging isang piitang walang rehas. Bawat sulok ng mansyon ay tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkaalipin. Araw-araw, bago sumikat ang araw, kailangang nasa opisina na siya ng Lorenzo Group. Hindi siya binigyan ng posisyon na nararapat sa kanyang karanasan bilang senior accountant. Sa halip ginawa siyang special financial assistant ni Doña Carmen. Ang trabaho niya ayusin ang magulong libro ng kumpanya, maghanap ng mga butas para makaiwas sa buwis at pirmahan ang mga dokumentong ayaw galawin ng ibang mga empleyado dahil sa takot na masangkot sa ilegal na aktibidad. Isang hapon, habang nakaupo sa kanyang desk na puno ng mga resibo at statement of account, naramdaman ni Elena ang matinding panghihina. Tuyot ang kanyang mga labi at tila umiikot ang paligid. Isang pirasong skyflakes lang ang kinain niya mula kaninang umaga. Kinuha niya ang kanyang pitaka. Walang laman. Ang lahat ng kanyang sahod ay direktang napupunta sa bank account ni Doña Carmen bilang bayad sa interes ng 10 milyong pisong utang. Maging ang kanyang ATM card ay kinuha ng matanda. Kailangan kong mabayaran ang interes para sa buwang ito. Bulong ni Elena sa sarili habang panginginig na kinuha ang isang maliit na pelus na kahon mula sa ilalim ng kanyang bag. Sa loob nito ay isang manipis na gintong kwintas na may pendant na krus. Ito ang huling alaala niya mula sa kanyang yumaong lola, ang tanging gamit na hindi niya isinuko noong kasal. Ngunit wala siyang pagpipilian. Ang mga naniningil ng utang ni Don Ricardo ay nagsisimula ng magparamdam at si Doña Carmen ay malinaw sa kanyang utos. Kung walang perang maibibigay si Elena, ang kanyang mga magulang ang sisingilin sa marahas na paraan. Pagkatapos ng trabaho, palihim na nagtungo si Elena sa isang pawn shop sa bayan. Ma'am, 7,000 piso lang po ang kaya naming ibigay dito, sabi ng lalaki sa counter. 7,000. Hindi man lang sapat para sa isang linggong interes, pero tinanggap ito ni Elena ng walang reklamo. Habang iniaabot niya ang kwintas, tila may bahagi ng kanyang puso na tuluyang nawasak. Ibinenta niya ang kanyang dangal, ang kanyang alaala, at ngayon, pati ang kanyang huling pag-asa. Nang bumalik siya sa mansyon, naabutan niya si Gabriel sa malawak na garden. Suot nito ang kanyang puting golf attire, masayang nakikipagtawanan sa ilang mga kaibigang negosyante. Mukhang wala itong inaalala sa mundo. Ang kutis nito ay makinang malayong-malayo sa namumutlang itsura ni Elena. Nagkatinginan sila saglit. Inaasahan ni Elena na kahit man lang sana ay lapitan siya nito at itanong kung kumusta siya. Ngunit umiwas ng tingin si Gabriel. Nagkunwari itong abala sa pag-aayos ng kanyang golf club. Ang katahimikan nito ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal ni Doña Carmen. Ang imbitadong asawa ay naging isang estranghero sa sarili niyang pamamahay. Elena, bakit ngayon ka lang? Ang boses ni Doña Carmen ay pumailan lang mula sa balkonahe. Halika rito, may mga bagong invoices na kailangang pirmahan para sa proyekto ni Don Ricardo sa Pier. Ngayon din, dahan-dahang humakbang si Elena patungo sa loob. Bawat baitang ng hagdan ay tila isang bundok na kailangang akyatin. Pagdating sa harap ni Doña Carmen, iniabot niya ang 7,000 piso. Ito lang, bulyaw ng matanda, habang tinitingnan ng pera ng may pandidiri. Anong gagawin ko rito? Pambili lang ito ng isang bote ng wine ko. Ayusin mo ang trabaho mo, Elena. Kung hindi, baka bukas ay makatanggap ang nanay mo ng sorpresa mula sa mga tauhan ni Ricardo. Naramdaman ni Elena
ang pagdilim ng kanyang paningin. Ang boses ni Doña Carmen ay tila nanggagaling sa ilalim ng tubig. Sinubukan niyang humawak sa gilid ng mesa, ngunit ang kanyang mga kamay ay walang naramdaman. "Ma'am, hindi ko na po kaya." Bulong ni Elena bago tuluyang nawalan ng malay. Nagising si Elena na may amoy ng gamot sa kanyang paligid. Ang puting kisame at ang tunog ng heart monitor ay nagpaalam sa kanyang nasa ospital siya. Isang nurse ang pumasok at nang makitang gising na siya ay agad itong ngumiti. "Mabuti naman at gising na kayo, Mrs. Lorenzo. Masyado kayong pagod at malnourished. Kailangan nyo ng matinding pahinga lalo na sa kalagayan nyo ngayon," sabi ng nurse habang inaayos ang swero. Kalagayan takang tanong ni Elena. "Anong ibig niyong sabihin?" Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok ang isang doktor. Hawak nito ang isang clipboard at tumingin kay Elena nang may halo ng pag-aalala at pagbati. "Congratulations, Mrs. Lorenzo. You are 4 weeks pregnant. Pero kailangan nating mag-ingat. Ang stress level mo ay napakataas at maaaring manganib ang bata kung hindi ka mag-iingat." Pregnant, buntis. Para kay Elena ang salitang iyon ay hindi nagdala ng ligaya. Sa halip isa itong malamig na kidlat na tumama sa kanyang puso. Isang bata. Isang inosenteng buhay ang nabuo sa loob ng kanyang sinapupunan sa gitna ng impyernong ito. Naisip niya si Gabriel. Naisip niya si Doña Carmen. Naisip niya ang 10 milyong pisong utang at ang mga banta sa kanyang pamilya. Paano niya palalakihin ang isang bata sa isang pamilyang binuo ng pandaraya at kasalanan? Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang dahan-dahang inilalagay ang kanyang palad sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga luha na matagal niyang pinigil sa harap ng mga Lorenzo ay tuluyan ng pumatak. Hindi ito luha ng kagalakan, kundi luha ng matinding takot. "Diyos ko!" Hikbi niya. "Bakit ngayon pa? Paano ko siya ililigtas?" Nakahiga si Elena sa kama ng ospital. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan. May isang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang puso, isang pakiramdam na hindi niya inasahan. Ang balitang siya ay magiging isang ina ay tila isang maliit na kandila na sinindihan sa gitna ng isang madilim at masukal na kuweba. Sa unang pagkakataon, matapos ang kasal, naramdaman ni Elena na may dahilan na siyang lumaban. Hindi na lang ito para sa sarili niya o para sa kanyang mga magulang. Para na ring ito sa maliit na buhay na nasa loob niya. Nang bumukas ang pinto at pumasok si Gabriel, pilit na bumangon si Elena. Ang mukha ni Gabriel ay bakas ang pag-aalala. Ngunit alam ni Elena na higit pa sa pag-aalala para sa kanyang kalusugan, natatakot ito sa sasabihin ni Doña Carmen tungkol sa hospital bill. "Elena, kumusta ang pakiramdam mo?" Sabi ng nurse, "Okay ka na raw." Bungad ni Gabriel habang nauupo sa tabi ng kama. Hinawakan ni Elena ang kamay ni Gabriel. "Gabriel, may kailangan akong sabihin sa'yo. Isang mahalagang balita." Kumunot ang noo ni Gabriel. "Ano yon? Tungkol ba sa utang? May nahanap ka na bang paraan?" Napait-pait ang nangiti ni Elena. Kahit sa ganitong pagkakataon, utang pa rin ang nasa isip nito. "Hindi, Gabriel, buntis ako. Magkakaanak na tayo." Sandaling natigilan si Gabriel. Nanlaki ang kanyang mga mata at dahan-dahang binitawan ang kamay ni Elena. Walang yakap, walang halik, walang luha ng kagalakan. Ang nakita lang ni Elena ay ang matinding takot na rumespond sa mukha ng kanyang asawa. "Buntis," bulong ni Gabriel. "Pero, paano?" "Ibig kong sabihin hindi ito ang tamang panahon, Elena. Alam mo ang sitwasyon natin. Baon tayo sa utang kay Tito Ricardo, ang kumpanya. Kailangan ka ni Mama sa opisina." "Gabriel, anak natin ito." Giit ni Elena, ang boses ay nagsisimulang manginig. Akala ko ba ito ang pangarap natin na magkaroon ng sariling pamilya? Siguro ito na ang senyales
na kailangan nating tumakas sa lahat ng ito. Magmula tayo sa simula malayo sa mga Lorenzo. Hindi nakasagot si Gabriel. Tumayo siya at nagsimulang maglakad-lakad sa loob ng maliit na kwarto. Hindi ganoon kadali yun, Elena. Hindi mo kilala si Mama. Hindi mo kilala si Tito Ricardo. Bago pa makapagsalita muli si Elena, bumukas ang pinto ng marahas. Pumasok si Doña Carmen, ang kanyang tsinelas ay lumilikha ng matunog na hiyaw. Sa sahig ng ospital, halatang kanina pa ito nakikinig sa labas ng pinto. Anong narinig ko? Isang bata. Malamig na tanong ni Doña Carmen habang nakatingin ng matalim kay Elena. Opo, ma'am. Magiging lola na po kayo. Matapang na sagot ni Elena. Umaasang baka may kahit katiting na pagmamahal na natitira sa puso ng matanda para sa sarili nitong apo. Ngunit isang mapait na tawa ang isinagot ni Doña Carmen. Lola, sa tingin mo ba ay ikatutuwa ko ang balitang iyan? Elena, gamitin mo ang utak mo bilang accountant. Ang isang bata ay nangangahulugan ng gastos, nangangahulugan ng oras na mawawala sa iyo sa opisina. Sino ang pipirma sa mga papeles ni Ricardo kung ikaw ay nakahiga at nagpapasuso lang? Anak ko po ito, hindi ito isang abala. Sigaw ni Elena. Para sa akin, abala iyan. Bulyaw ni Doña Carmen. Pagkatapos ay humarap siya kay Gabriel. Gabriel, kausapin mo ang asawa mo. Hindi natin kayang buhayin ang batang iyan ngayon. At higit sa lahat, hindi natin hahayaang masira ang mga plano natin dahil lang sa isang aksidente. Lumingon si Elena kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Gabriel, sabihin mo sa kanya. Sabihin mo sa kanya na protektahan natin ang anak natin. Yumuko si Gabriel. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay, tila isang batang pinapagalitan. Elena, tama si Mama. Siguro mas mabuti kung hindi mo na ituloy, hindi pa tayo handa. Baka pwedeng sa susunod na lang kapag maayos na ang lahat. Tila tumigil ang mundo ni Elena sa narinig. Ang sakit na naramdaman niya noong nalaman niyang niloko siya sa utang ay wala pa sa kalingkingan ng sakit na nararamdaman niya ngayon. Ang mismong ama ng kanyang anak, ang nagmumungkahi na kitlin ang buhay nito para lang sa pera at katanyagan ng isang pamilyang mamamatay tao. Anong sabi mo? Bulong ni Elena, ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Mahal, para sa atin din ito. Hindi natapos ni Gabriel ang kanyang sasabihin dahil dinuro siya ni Elena. Lumayas kayo, sabi ni Elena. Lumayas kayong dalawa. Elena, huwag kang bastos, sigaw ni Doña Carmen. Sabi ko, lumayas kayo. Galit na sigaw ni Elena habang pilit na bumabangon at itinuturo ang pinto. Hinding-hindi niyo hahawakan ang anak ko. Hinding-hindi. Sa takot na magkaroon ng malaking eksena sa ospital at makarating sa media, hinila ni Doña Carmen si Gabriel. Palabas. Sige, mag-isip ka muna, Elena. Pero tandaan mo, hanggat nasa ilalim ka ng bubong namin, kami ang masusunod. Nang tuluyang sumara ang pinto, gumuho ang lahat ng lakas ni Elena. Napahagulgol siya ng yak, ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa kanyang tiyan. Ang kanyang pag-ibig para kay Gabriel ay tuluyan ng namatay sa sandaling iyon. Ang natitira na lamang ay isang malamig at matigas na determinasyon. Hindi na siya ang dating Elena na sunod-sunuran. Hindi na siya ang babaeng iiyak dahil sa utang. Noong gabing iyon, matapos siyang i-discharge sa ospital, bumalik si Elena sa mansyon ng mga Lorenzo. Ngunit hindi siya bumalik para magmakaawa. Habang tulog ang lahat, dahan-dahan siyang nag-impake ng ilang pirasong damit at ang lahat ng kanyang mga dokumento, kabilang ang mga kopya ng transaksyon na palihim niyang itinago noong mga nakaraang linggo. Kinuha niya ang isang pirasong papel mula sa study desk ni Gabriel at nagsulat. Pagkatapos bitbit ang kanyang bag, dahan-dahan siyang lumabas ng mansyon. Ang ulan ay malakas na bumubuhos, tila nakikiramay sa kanyang nararamdaman. Hindi siya lumingon sa bahay na naging impyerno niya sa loob ng isang buwan. Sumakay siya sa isang tricycle patungo sa terminal ng bus.
Habang umaandar ang sasakyan, binuksan niya ang kanyang palad at tiningnan ang kanyang wedding ring. Walang pag-aalinlangan niyang inihagis ang singsing sa gitna ng maputik na kalsada. Magsisimula tayo anak, bulong ni Elena sa gitna ng dilim. Hinding-hindi kanila makukuha at ipinapangako ko pagbabayaran nila ang lahat ng ito. Bawat patak ng luha, bawat sentimo ng utang at bawat pagtatangkang saktan ka, ibabalik ko sa kanila. Sa ibabaw ng unan ni Gabriel, iniwan ni Elena ang nilagdaang petisyon para sa annulment at isang maikling sulat. Ang Elena na niloko nyo ay patay na. Magkita na lang tayo sa impyerno. Ang bawat patak ng ulan sa bubong ng bus na sinasakyan ni Elena patungong Maynila ay tila sumasabay sa pintig ng kanyang puso, mabilis magulo at puno ng takot. Akala niya sa pag-alis niya sa mansyon ng mga Lorenzo ay matatapos na ang pasakit. Akala niya ang pag-iwan sa singsing at ang pagpirma sa petisyon para sa annulment ay sapat na para mabawi ang kanyang kalayaan. Ngunit hindi niya kilala ang abot ng kamay ni Don Ricardo. Pagdating sa Maynila, dumiretso si Elena sa isang maliit at murang paupahan sa gilid ng syudad, malayo sa mga lugar na madalas nilang puntahan ni Gabriel. Doon sa loob ng 4 na sulok ng isang madilim na kwarto, muling binuksan ni Elena ang kanyang laptop. Kailangan niyang magtrabaho. Kailangan niyang buhayin ang sarili niya at ang batang nasa sinapupunan niya. Kinabukasan pumasok siya sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya bago pa ang kasal. Inasahan niyang kahit papaano ay magiging normal ang lahat sa opisina. Ngunit pagtapak pa lang niya sa lobby, ang mga tingin ng mga dating kasamahan ay hindi na gaya ng dati. May bulungan, may mga lihim na sulyap, at may mga iling na puno ng panghuhusga. Elena, pinapatawag ka ni Mr. Sai sa office niya. Sabi ng receptionist, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Pagpasok ni Elena sa opisina ng kanyang boss, nakita niya ang isang puting sobre sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang puso ay tila bumagsak sa sahig. Sir, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Elena bagaman alam na niya ang sagot. I'm sorry, Elena. Seryosong sabi ni Mr. Sai. Nakatanggap kami ng tawag mula sa Board of Directors. May mga balitang kumakalat tungkol sa pagkakasangkot mo sa isang maanumalyang loan agreement sa Batangas. Sinasabing nagnakaw ka ng pondo mula sa pamilya Lorenzo at tumakas ka. Hindi totoo yan, sir. Ako ang biktima rito. Pinilit nila akong pumirma. Wala kaming magagawa, Elena. Ang pangalan ng kumpanya ang nakataya rito. Ayaw naming madamay sa gulo ng mga Lorenzo, lalo na't may kinalaman si Don Ricardo. Here is your separation pay. Mas mabuti kung aalis ka na agad. Lumabas si Elena sa gusali na tila isang anino. Ang kanyang karera, ang kanyang pinaghirapang reputasyon bilang accountant sa loob ng maraming taon ay naglaho sa loob lang ng 5 minuto. Isang tawag lang mula kay Don Ricardo at nawala ang lahat. Habang naglalakad siya sa gitna ng mataong kalsada, biglang nagring ang kanyang cellphone. Ang kanyang ina, si Nanay Saling. Elena, anak, nasaan ka? Boses ng kanyang ina na puno ng takot at hagulgol. Nay, bakit po? Ano pong nangyayari? May mga lalaking dumating dito sa bahay, anak. Sinasabi nilang may utang ka raw na 10 milyon at kailangan nilang kunin ang lupa natin bilang pambayad. Sinira nila ang mga pananim ng tatay mo. Anak, natatakot kami. Sinasabi nilang kung hindi ka raw lilitaw, hindi nila kami titigilan. Nabitawan ni Elena ang kanyang bag. Ang huling kuta ng kanyang seguridad, ang kanyang pamilya, ay nahanap na rin ng mga Lorenzo. Ang banta ni Doña Carmen ay hindi lang pananakot. Totoo silang mga demonyo. Nay, huwag kayong lalabas. Tatawag ako ng tulong pangako. Ngunit anong tulong ang tatawagin niya? Ang pulis. Sa ilalim ng bulsa ni Don Ricardo, ang karamihan sa mga opisyal sa probinsya. Ang mga kaibigan, sino ang gustong madamay sa galit ng isang gobernador? Naglakad si Elena nang walang patutunguhan
hanggang sa marating niya ang pampang ng Ilog Pasig. Malakas ang hangin at madilim ang langit. Humawak siya sa malamig na rehas ng tulay. Ang tubig sa ibaba ay itim at tila humihigop sa anumang pag-asa na natitira sa kanya. Tumingin siya sa kanyang mga palad. Wala na siyang trabaho, wala na siyang pera dahil na-freeze na rin ang kanyang personal na bank accounts. Ang kanyang mga magulang ay nasa panganib dahil sa kanya. At sa loob niya may isang bata na ang tanging mamanahin ay ang galit at utang ng kanyang ama. Bakit, sigaw ni Elena sa gitna ng ingay ng mga sasakyan? Bakit niyo ito ginagawa sa akin? Wala akong kasalanan. Naisip ni Elena, mas madali na lang kayang tumalon, mas madali na lang kayang tapusin ang lahat para hindi na siya mahabol ng mga Lorenzo. Para hindi na madamay ang mga magulang niya, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paa sa unang rehas. Ang lamig ng ulan ay nanunuot sa kanyang buto. Ngunit sa gitna ng kanyang desperasyon, naramdaman niya ang isang mahinang pintig sa kanyang tiyan. Ang kanyang anak, ang batang wala pang malay sa lupit ng mundo, ay tila nagpaparamdam. Nanay, nandito ako. Huwag mo akong iwan. Napaatras si Elena at napaupo sa sahig ng tulay humahagulgol. Patawad anak, patawad. Kinuha niya ang kanyang cellphone balak na tawagan si Gabriel para magmakaawa, para sabihing susunod na siya sa lahat ng gusto nila, wag lang saktan ang kanyang pamilya. Pero bago niya maidial ang numero nito, may isang notification ang lumitaw sa screen. Isang email. Ang sender ay isang serye ng mga random na numero at letra. Ang subject, ang katotohanan tungkol kay Don Ricardo. Nanginginig na binuksan ni Elena ang email. Isang maikling mensahe ang nakasulat. Alam ko ang nararanasan mo ngayon, Elena. Hindi ka nag-iisa. Alam ko kung saan itinatago ni Don Ricardo ang mga totoong libro ng kumpanya, ang mga librong magpapatunay na hindi lang 10 milyon ang ninakaw nila sa bayan, kundi bilyon-bilyon. Kung gusto mong mabawi ang buhay mo at maprotektahan ang pamilya mo, pumunta ka sa address na ito bukas ng gabi. Huwag kang magsasama ng kahit sino. Nakalagay sa dulo ang isang address sa isang lumang bodega sa labas ng Maynila. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Isang patibong ba ito o ito na ang huling baraha na hinihintay niya para mapabagsak ang mga Lorenzo? Hindi alam ni Elena kung ano ang naghihintay sa kanya sa lumang bodega sa labas ng Maynila. Maaaring ito na ang kanyang katapusan o maaari ring ito ang pintuan patungo sa kanyang kalayaan. Ngunit sa puntong ito, wala na siyang ibang pagpipilian. Ang kanyang dangal, ang kanyang pamilya at ang buhay ng kanyang anak ay nakasalalay sa isang sugal na wala siyang katiyakan kung mananalo siya. Narating niya ang address, isang abandonadong pabrika ng tela na napapaligiran ng matataas na damo. Ang tanging liwanag ay ang malamlam na sikat ng buwan at ang kumukurap-kurap na poste ng ilaw sa kanto. May tao ba rito? Mahinang tawag ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa lamig at kaba. Mula sa anino ng isang malaking makina, isang babae ang lumabas. Hindi siya mukhang tauhan ni Don Ricardo. Suot nito ang isang kupas na trench coat at malaking sunglasses na tila nagtatago ng mga matang pagod na sa pag-iyak. Nang tanggalin nito ang salamin, nakita ni Elena ang isang mukhang dati ay napakaganda. Ngunit ngayon ay puno ng pait at peklat ng nakaraan. Ako si Sofia, bungad ng babae. Dating personal accountant ni Don Ricardo at dating babaeng itinatago niya sa isang kondo sa Makati. Napaatras si Elena. Bakit mo ako tinutulungan? Dahil ang ginagawa nila sa iyo ngayon ay ginawa na rin nila sa akin 10 taon na ang nakakalipas. Mapait na sagot ni Sofia. Ginamit nila ang pangalan ko para sa mga ilegal na kontrata. Nang makuha na nila ang gusto nila, ipinakulong nila ako sa kasong hindi ko ginawa. Nawala ang anak ko, nawala ang lahat sa akin.
Ngayong nalaman kong may bago silang biktima, hindi ko hahayaang mangyari ulit ang nangyari sa akin. Inilabas ni Sofia ang isang maliit na notebook at isang USB drive. Dito nakatago ang mga access code sa cloud server ng Lorenzo Group. Doon inilalagay ni Don Ricardo ang mga totoong record ng mga ghost projects niya sa Batangas at ang mga transaksyon ng mga kumpanyang ginagamit niya sa laundering. Pero kailangan nating makapasok sa internal network ng kumpanya nila para ma-bypass ang security. Pero paano, tanong ni Elena? Tinanggal na nila ako sa trabaho. Hindi na ako makakalapit sa opisina nila. Kailangan mong bumalik, Elena, sabi ni Sofia. Hinawakan niya ng mahigpit ang mga balikat ni Elena. Kailangan mong magpanggap na talo ka na wala ka ng ibang matatakbuhan kundi sila. Kailangan nilang maniwala na handa ka ng maging puppet nila para lang maprotektahan ang mga magulang mo. Kinabukasan bitbit ang huling piraso ng kanyang tapang, tinawagan ni Elena si Gabriel. Gabriel, bumalik ka rito. Susuko na ako. Humihikbing sabi ni Elena sa telepono, ginagamit ang lahat ng kanyang kakayahan sa pag-arte. Hindi ko na kaya ang hirap. Gagawin ko na ang lahat ng gusto ni Doña Carmen. Huwag niyo lang saktan ang mga magulang ko. Hindi nagtagal isang itim na SUV ang huminto sa tapat ng tinutuluyan ni Elena. Bumaba si Gabriel, bakas ang ginhawa sa mukha. Inakala nitong nakuha na niya ulit ang kontrol sa kanyang asawa. Mabuti naman at natauhan ka na, mahal ko, sabi ni Gabriel habang yakap si Elena. Sabi ko naman sa'yo, si Mama lang ang makakatulong sa atin. Magiging maayos din ang lahat. Pagbalik sa mansyon ng mga Lorenzo, sinalubong sila ni Doña Carmen na may matagumpay na ngiti. Ayan, Elena, yan ang tamang desisyon. Magsimula ka na bukas sa opisina ni Don Ricardo. May mga pirmahan tayong kailangang tapusin. Opo, ma'am, sagot ni Elena na kayuko at tila takot na takot. Pero sa loob-loob niya bawat segundo ay ginagamit niya para obserbahan ang paligid. Noong gabing iyon, matapos masigurong tulog na si Gabriel dahil sa dami ng nainom nitong alak, para ipagdiwang ang pagbabalik ni Elena, dahan-dahang bumangon ang babae. Bit-bit ang USB drive na ibinigay ni Sofia, dahan-dahan siyang naglakad sa madilim na hallway patungo sa private study ni Don Ricardo. Kabado niyang ipinasok ang code na ibinigay ni Sofia sa electronic lock ng pinto. Click. Bumukas ang pinto. Mabilis na pumasok si Elena at isinara ang pinto. Naupo siya sa malaking swivel chair ni Don Ricardo. Ang amoy ng mamahaling tabako at lumang papel ay tila sumasakal sa kanya. Binuksan niya ang computer at isinaksak ang USB. Bilisan mo, Elena. Bilisan mo. Bulong niya sa sarili habang nakikita ang mga file na unti-unting lumilitaw sa screen. Doon niya nakita ang lahat. Ang 10 milyong pisong utang na ipinangalan sa kanya ay maliit na bahagi lang pala ng 1 bilyong pisong pondo na kinulimbat ni Don Ricardo mula sa pampublikong kalsada. Ang lagda niya ay gagamitin sana para maging legit ang paglilipat ng pera sa mga dummy account sa ibang bansa. Nagsimulang mag-download ang mga files, 10%, 40%, 80%. Biglang may narinig siyang yabag sa labas ng pinto. Nanigas si Elena. Mabilis niyang pinatay ang monitor, ngunit ang USB drive ay nakasaksak pa rin at ang maliit nitong ilaw ay patuloy na kumukurap sa dilim. Ang hawakan ng pinto ay dahan-dahang umikot. Bumukas ang pinto at isang anino ang pumasok. Nanindig ang balahibo ni Elena. Elena, anong ginagawa mo rito sa dilim? Si Gabriel. Nakatayo ito sa may pintuan. May hawak na baso ng tubig at nakatingin ng diretso sa kanya. Tumigil ang mundo ni Elena nang marinig ang boses ni Gabriel. Ang kanyang kamay na nasa mouse ng computer ay nanginig, ngunit mabilis siyang huminga ng malalim. Alam niyang isang maling galaw lang ay hindi lang siya ang mapapahamak, kundi pati ang hustisyang matagal na niyang pinaplano.
Dahan-dahan siyang lumingon, pilit na ipinapakita ang isang mukhang pagod at tila may bahid ng pagsisisi. Gabriel, hindi ako makatulog. Mahinang sabi ni Elena. Ang monitor ng computer ay madilim na, ngunit ang maliit na pulang ilaw ng USB drive sa gilid ng CPU ay tila isang sumisigaw na ebidensya sa dilim. Lumapit si Gabriel, ang amoy ng alak ay bakas pa rin sa kanyang hininga. Anong ginagawa mo rito sa opisina ni Tito Ricardo? Bawal pumasok dito nang wala siyang pahintulot, Elena. Alam ko, sagot ni Elena habang dahan-dahang tumatayo at humaharang sa harap ng computer tower upang itago ang USB. Pero iniisip ko ang sinabi ni Doña Carmen. Sabi niya kailangan kong patunayan ang halaga ko sa pamilyang ito. Hindi ako makatulog dahil sa laki ng utang na nakapangalan sa akin. Gusto ko lang simulan ang pag-aayos ng mga accounts para bukas hindi na magalit ang mama mo. Tinitigan siya ni Gabriel ng matagal. Sa loob ng ilang segundong yon, parang naririnig ni Elena ang bawat tibok ng kanyang sariling puso. Pagkatapos ang matigas na anyo ni Gabriel ay biglang lumambot. Lumapit ito at hinawakan ang kanyang mga balikat. Mabuti naman at naintindihan mo na mahal ko, bulong ni Gabriel. Gusto lang naman naming maging maayos ang lahat. Huwag ka nang magpakapagod ng ganito. Halika na bumalik na tayo sa kwarto. Sandali lang, Gabriel. Pilit ng ngiti ni Elena. Isha-shutdown ko lang ang system. Mauna ka na, susunod ako agad. Gusto ko lang uminom ng tubig pagkatapos. Dahil sa kalasingan at sa kagustuhang maniwala na bumalik na ang dating sunod-sunurang Elena, tumango si Gabriel at lumabas ng silid. Nang marinig ni Elena ang pagsara ng pinto ng kanilang kwarto, sa dulo ng hallway, mabilis niyang hinugot ang USB drive. Tapos na ang download. 100%. Sa sumunod na 2 araw, nagpanggap si Elena bilang isang perpektong manugang. Siya ang unang gumigising siya, ang nag-aasikaso sa mga papeles na ibinibigay ni Doña Carmen at siya ang tumatanggap sa bawat pangaalipusta ng matanda nang may nakayukong ulo. Ngunit sa bawat sandaling mag-isa siya sa banyo o sa hardin, sinusuri niya ang mga nakuhang files sa kanyang hidden device. Ang katotohanan ay mas malala pa sa kanyang inaasahan. Ang 10 milyong pisong loan na ipinangalan sa kanya ay ginamit lamang bilang initial capital para sa isang pekeng kumpanya ng konstruksyon. Ang kumpanyang ito ay nakakuha ng bilyon-bilyong halaga ng kontrata mula sa gobyerno para sa mga kalsada at tulay sa Batangas na kailanman ay hindi naitayo. Si Don Ricardo ang nag-aaproba ng pondo bilang gobernador at si Doña Carmen ang naglalaban ng pera sa pamamagitan ng kanilang mga hotel at resort. Ginamit niyo ako bilang tagapirma ng mga pekeng audit reports. Bulong ni Elena habang tinitingnan ang listahan ng mga dummy accounts. Kung sakaling magkaroon ng investigasyon ako, ang unang makukulong habang kayo ay malaya. Bit-bit ang lahat ng ebidensya palihi na nakipagkita si Elena sa isang contact mula sa NBI, National Bureau of Investigation, sa isang mataong mall sa Maynila. Ang agent na si Mr. Reyes ay seryosong nirepaso ang mga dokumento. Mrs. Lorenzo, napakadelikado ng hawak mong impormasyon, babala ni Mr. Reyes. Pero ito ang kailangan namin para tuluyang mapabagsak ang sindikato ni Don Ricardo. Kailangan lang namin ng isang pagkakataon na huli sa akto ang lahat ng sangkot. May darating na malaking event, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. I-anunsyo ni Don Ricardo ang kanyang muling pagtakbo bilang gobernador sa susunod na linggo. Doon ay naroon ang lahat ng kanyang mga financiers at kasabwat. Iyon ang tamang oras. Pagbalik ni Elena sa mansyon, ipinatawag siya ni Don Ricardo sa gitna ng hapagkainan. Elena, ani Don Ricardo, habang hinihiwa ang kanyang mamahaling steak. Sa darating na Sabado, magkakaroon tayo ng malaking pagtitipon sa hotel. Gusto kong nandoon ka sa entablado katabi ni Gabriel.
Kailangan naming ipakita sa mga botante na ang mga Lorenzo ay isang pamilyang may pagkakaisa at dangal. At huwag mong kakalimutang isuot ang mga alahas na ibinigay ko. Dagdag ni Doña Carmen, ayokong magmukha kang pulubi sa harap ng mga bisita natin. Tumingin si Elena kay Gabriel na tila asong sunod-sunuran sa kanyang tiyuhin at pagkatapos ay kay Don Ricardo. Ngumiti si Elena, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang ngingiting puno ng lihim na tagumpay. Opo, Tito Ricardo. Asahan niyo pong magiging espesyal ang gabing iyon. Sagot ni Elena. May inihanda po akong sorpresa para sa inyong anunsyo. Isang bagay na hinding-hindi makakalimutan ng buong probinsya. Mabuti. Tawa ni Don Ricardo, hindi alam na ang sarili niyang hatol ang kanyang pinapalakpakan. Ang grand ballroom ng hotel ay puno ng mga nagagandahang ilaw, mamahaling dekorasyon at ang mga pinakamaimpluwensyang tao sa buong probinsya ng Batangas. Ang hangin ay amoy ng tagumpay at kapangyarihan o iyon ang akala ng pamilya Lorenzo. Si Elena ay nakatayo sa gilid ng entablado, suot ang isang matingkad na pulang gown na tila sumisimbolo sa apoy na matagal na niyang kinikimkim sa kanyang dibdib. Habang tinitingnan niya ang mga bisitang masayang nag-uusap at humihigop ng mamahaling wine, naalala niya ang kanyang kasal sa mismong lugar na ito. Noong gabing iyon siya ang biktima, ngunit ngayong gabi siya ang magiging tagahatol. Elena, handa na ba ang video presentation? Bulong ni Doña Carmen habang lumalapit sa kanya. Ang matanda ay tila isang reyna sa kanyang suot na gown, puno ng mga alahas na alam ni Elena na galing sa nakaw na pundo. Handa na po, ma'am. Sagot ni Elena nang may pilit na nangiti. Siguradong lahat ay mabibigla sa makikita nila. Mabuti, sabi ni Doña Carmen bago humarap sa mga bisita. Gabriel, halika rito. Samahan mo ang asawa mo. Lumapit si Gabriel at humawak sa baywang ni Elena. Ang kanyang hawak ay tila isang malamig na ahas sa balat ni Elena, ngunit hindi siya kumibo. Nanatili siyang matatag. Umakyat si Don Ricardo sa entablado, ang kanyang muka ay puno ng pagmamalaki. Kinuha niya ang mikropono at ang buong ballroom ay tumahimik. Mga kababayan, mga kaibigan, simula ni Don Ricardo. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang pagkakaisa ng pamilya Lorenzo. Ngayong gabi, formal ko ring inanuunsyo ang aking muling pagtakbo bilang inyong gobernador. Ang ating hangarin ay dangal katapatan at serbisyo para sa bawat Batanggenyo. Nagpalakpakan ang mga tao. Sa isang hudyat ni Don Ricardo, namatay ang mga ilaw sa ballroom. At bago tayo magpatuloy, narito ang isang maikling video na nagpapakita ng aming mga nagawa para sa probinsya at ang katatagan ng aming pamilya. Anunsyo ni Don Ricardo habang itinuturo ang dambuhalang screen sa likod niya. Pumunta si Elena sa technical booth sa gilid. Mabilis niyang isinaksak ang kanyang sariling USB drive at pinindot ang enter. Ang unang lumitaw sa screen ay hindi ang mga larawan ng mga kalsadang naitayo o ang mga feeding program ni Don Ricardo. Sa halip, isang malinaw na kopya ng isang bank statement ang bumungad sa lahat. Nakasulat doon ang pangalan ni Ricardo Lorenzo at ang paglilipat ng 500 milyong piso sa isang offshore account sa Cayman Islands. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng ballroom. Bahagyang lumingon si Don Ricardo. Sa screen ang kanyang noo ay kumunot. Ngunit hindi doon nagtapos. Ang susunod na slide ay ang mga larawan ng ghost projects. Mga kalsadang sa papel ay tapos na. Ngunit sa katotohanan ay mga lubak-lubak at madamong lupa pa rin. Ano ito? Patayin niyo yan. Sigaw ni Doña Carmen mula sa unahan. Ng kanyang boses ay puno ng takot. Ngunit biglang bumukas ang audio. Isang boses ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Isang boses na kilalang-kilala ng lahat. Ang tangang yon. Naibigay na ba ang bill sa kanya? Siguradong nakikita na niya ang pirma niya ngayon. Basta pirmahan niya ang audit reports, ligtas na tayo kay Tito Ricardo. Iyon ang boses ni Gabriel.
Ang recording ng kanyang pag-amin noong gabi ng kanilang kasal. Nanigas si Gabriel sa kinatatayuan niya. Ang lahat ng mata sa ballroom ay nakatuon sa kanya. Ang mga mamamahayag na naroon ay nagsimulang mag-flash ng kanilang mga kamera. Ang bulungan ay naging isang malakas na hiyaw ng pagkagulat at galit. Ito ba ang dangal niyo, Don Ricardo? Sigaw ng isang bisita mula sa likuran. Mandaraya magnanakaw, sigaw pa ng iba. Sa gitna ng kaguluhan, muling bumukas ang mga ilaw. Ngunit hindi ito ang mga chandelier ng hotel. Ito ay ang mga flashlight ng mga operatiba ng NBI na pumasok mula sa lahat ng pintuan ng ballroom. Don Ricardo Lorenzo, Doña Carmen Lorenzo at Gabriel Lorenzo. Sabi ni Agent Reyes habang naglalakad patungo sa entablado, hawak ang mga warrant of arrest. Kayo ay inaresto sa mga kasong plunder, money laundering, falsification of public documents at large-scale fraud. Napaiyak si Doña Carmen at tuluyang nanghina, napaupo sa sahig habang hawak-hawak ang kanyang dibdib. Si Don Ricardo ay sinubukang tumakas sa likod ng entablado, ngunit agad siyang hinarang ng mga awtoridad. Naiwan si Gabriel sa gitna ng entablado, tinitingnan ang kanyang gumuguhong mundo. Nang makita niya si Elena na nakatayo malapit sa technical booth, lumapit siya rito nang may pagsusumamo. Elena, mahal ko, ano itong ginawa mo? Hikbi ni Gabriel habang sinusubukang hawakan ang mga kamay ni Elena. Pamilya tayo, di ba? Bakit mo kami pinagtaksilan? Mahal kita, Elena. Patawarin mo ako. Ginawa ko lang yun para sa atin. Tumingin si Elena kay Gabriel. Wala na siyang naramdamang kahit anong sakit. Wala na ring pag-ibig. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding gaan sa kanyang dibdib na tila ba ang 10 milyong pisong utang na nakapasan sa kanya ay biglang naglaho. Inalis ni Elena ang kamay ni Gabriel nang may pandidiri. Hindi ako ang nagtaksil sa iyo, Gabriel. Ikaw ang nagtaksil sa akin sa gabing isinuot mo ang singsing na ito. Malamig na sabi ni Elena habang itinuturo ang screen na nagpapakita pa rin ng ebidensya ng kanilang kasalanan at tungkol sa pag-ibig mo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Ang pag-ibig ay hindi nananakot, hindi nandaraya at hindi pumapatay ng sariling anak. Magkita na lang tayo sa korte, Gabriel. Doon mo ipaliwanag ang pag-ibig mo. Pinanood ni Elena ang pagposes kay Gabriel habang hinihila ang asawa niya palabas ng ballroom. Hindi na siya tumingin pa. Huminga siya ng malalim at naramdaman ang muling pagsipa ng kanyang anak sa kanyang sinapupunan. Tapos na, anak, bulong niya. Malaya na tayo. 6 na buwan ang mabilis na lumipas. Matapos ang gabing yumanig sa buong Batangas, ang ingay ng mga balita ay unti-unti nang humuhupa, ngunit ang bawat sandali ng laban na yon ay nananatiling malinaw sa isip ni Elena. Sa loob ng isang malamig na silid sa korte, nakatayo si Elena habang binabasa ng hukom ang huling desisyon. Sa kabilang panig nakaupo sina Don Ricardo, Doña Carmen at Gabriel. Wala na ang kanilang mamahaling kasuotan. Suot na nila ang kulay kahel na uniforme ng mga bilanggo. Ang kanilang mga mukha na dati ay puno ng yabang ay napalitan ng pait, pagod at takot. Sa usapin ng People of the Philippines versus Ricardo Lorenzo et al., ang korte ay nagdedeklara na si Elena Santos Lorenzo ay walang sala at kinikilala bilang biktima ng malawakang panloloko at falsification of documents pagbasa ng hukom. Ang lahat ng utang na nakapangalan sa kanya ay pinapawalang bisa. Bukod dito, ang petition para sa annulment ng kasal ay pinagkakaloob base sa psychological incapacity at fraudulent intent ng respondent na si Gabriel Lorenzo. Narinig ni Elena ang malakas na pagbagsak ng gavel. Sa bawat tunog nito, pakiramdam niya ay may isang mabigat na kadena na nalalaglag mula sa kanyang katawan. Malaya na siya. Hindi lang sa utang kundi sa isang relasyong binuo sa kasinungalingan. Habang inalalayan si Gabriel ng mga pulis palabas ng korte,
tumigil ito sa tapat ni Elena. Elena, maawa ka. Bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Mahal pa rin kita. Paglabas ko rito, babawi ako. Magiging pamilya pa rin tayo para sa anak natin. Tiningnan ni Elena si Gabriel ng diretso sa mga mata. Wala na siyang nakitang pag-ibig, tanging ang isang taong hindi kailanman natutong tumayo sa sariling mga paa. Ang anak ko ay magkakaroon ng ina na matapang at marangal. Seryosong sabi ni Elena, at sapat na yon para sa kanya. Ang pamilyang sinasabi mo ay namatay na noong gabing pinirmahan mo ang hatol sa buhay ko. Huwag mo na kaming hahanapin pa. Hindi na lumingon si Elena. Naglakad siya palabas ng korte kung saan naghihintay ang kanyang mga magulang. Ang kanyang ama, na dati ay balisang-balisa, ay nakangiti na ngayon habang nakayakap sa kanyang ina. Ligtas na ang kanilang lupa. Ligtas na ang kanilang buhay. Lumipas ang ilan pang buwan. Sa isang maliit, ngunit maaliwalas na bayan sa Laguna, isang bagong opisina ang nagbukas. Santos Accounting at Consultancy Services. Simple lang ang opisina, ngunit puno ito ng mga bulaklak at liwanag. Hindi ito kasing gara ng Lorenzo Group, ngunit dito ang bawat sentimong kinikita ni Elena ay bunga ng kanyang katapatan at sipag. Isang hapon, habang inaayos ni Elena ang kanyang mga huling report para sa araw na yon, naramdaman niya ang isang malakas na sipa mula sa kanyang sinapupunan. Ngumiti siya at dahan-dahang hinaplos ang kanyang malaking tiyan. 8 buwan na, lumabas siya ng opisina at naupo sa isang tumba-tumba sa balkonahe habang pinagmamasdan ng unti-unting paglubog ng araw. Ang langit ay kulay kahel at lila, napakaganda at napakapayapa. Naalala niya ang singsing na inihagis niya sa putik. Naalala niya ang luhang ibinuhos niya sa ilalim ng ulan. Ang lahat ng sakit na yon ay naging bahagi na ng kanyang kahapon, isang kahapong nagturo sa kanya kung gaano siya kalakas. Alam mo anak, bulong ni Elena sa kanyang tiyan. Maraming magsasabi sa iyo na ang pag-ibig ay pagsasakripisyo. Pero huwag mong kakalimutan na ang pinakamahalagang sakripisyo ay ang hindi mo pagpayag na mawala ang sarili mong dangal. Balang araw, ituturo ko sa iyo kung paano lumaban. Isang malamig na simoy ng hangin ang humalik sa kanyang pisngi. Wala na ang takot, wala na ang banta. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakahinga si Elena ng malalim at buong pusong naniwala na ang bukas ay para sa kanya. Ang bagong yugto ng kanyang buhay ay nagsisimula na isang yugtong siya ang sumusulat ng sarili niyang kwento. At ang tintang gamit niya ay hindi na galing sa pandaraya, kundi sa isang pusong muling nabuo at naging mas matatag kaysa kailanman ko. Sa huli, pinatunayan ng kwento ni Elena na ang katotohanan ay maaaring itago pero hindi kailanman matatakpan habang buhay. Ang mga taong gumamit ng kapangyarihan para man lamang manloko at manira ng buhay ng iba, sa dulo ay sila rin ang luluhod sa harap ng hustisya. At ang isang babaeng minsang itinulak sa kadiliman ay kayang maging ilaw na magbubunyag ng lahat ng kasinungalingan. Sa tapang at talino ni Elena, ipinakita niya na ang pagiging ina ay hindi kahinaan, kundi isang lakas na kayang ipaglaban ang dangal at kinabukasan. Dahil sa mundong puno ng panlilinlang, ang kabutihan at katapangan ang tunay na magdadala sa atin sa tagumpay. Kayo mga mahal kong tagapakinig, kung kayo ang nasa sitwasyon ni Elena, lalaban ba kayo kahit kalaban ninyo ang makapangyarihan o pipiliin niyong manahimik para sa kapayapaan? At kumusta kayo ngayon? Sana ay maayos ang inyong kalagayan. Kung may pinagdadaanan kayo, tandaan, hindi kayo nag-iisa. Mag-iwan kayo ng inyong saloobin sa comments. Binabasa ko ang bawat isa.